kabataan po ngayon sa ating panahon. Okay, eto po, ang ilan sa mga pangkaraniwang ugali ng kabataan ngayon ay ang pagiging aktibo sa social Media. media. Hindi lang naman po yung kabataan yung mga bata ang edad. Kundi pati yung mga nagbabatak ang pag-iisip. Yes. Active na active sa social media na wala namang kinikita. Tama. Uy, parang ano Ilaw! Oo, alam nyo po, pagdating sa social media, mga kasama, ito po yung international chismis. Uy! Sipin mo, nung araw, nung wala pang mga internet, tama? Wala pang cellphone, tama po ba? Yes. Wala pang FB, wala pang YouTube, tama? Yes. Alam niyo po kung nasan yung chismusa? Andyan lang, sa barangay nila. Diyan lang umiikot, kapitbahay niya. Pero alam niyo ngayon, naku po, maniwala po kayo. No? Buong mundo. Hindi matapos-tapos Mas marami pang oras dyan sa social media kaysa Totoo yan. gumawa ng mabuti. Tama. Naintindihan? Yes! Okay, ganyan po, no? Ito mga kasama, pagkakaroon ng mataas na interes sa teknolohiya, ganyan po ang mga kabataan. Okay? At makikipag-ugnayan sa mga usapin ng lipunan tulad ng kalikasan at karapatang pangtao. Yes. Okay? Kaya lang po, marami po sa ating kabataan, bagamat aktibo sila, no? Sa mga gawain na ito, ito lang po yung napansin kong nakakalungkot. Tama? Hindi po sila aktibo kung papaano mapaunlad ang buhay. Tama talaga. Tama? Okay? So ano ba layon? Bakit po tayo nagsasama-sama mga kabataan? Tama? Mga magulang na nandito ngayon. Ang layon po natin mga kasama. Sayang kasi dito kasi marami Marami po dito. Alam nyo kung ano marami dito? Marami po ditong pira. Tama. Pero pinagkakabisihan ng maraming kabataan na wala namang napapala. Tama. Naintindihan mga kasama? Okay, tuloy natin mga kasama. Ito. Gayon din, may ilang kabataan na nahaharap sa pressure sa paaralan at nagkakaroon ng mental health concern. Yes. Okay. Di ba? Pansinin po natin, marami po talagang ang buhay at ang oras nasa na po. Nandun nakagugol sa pag-aaral. Tama. Ang nakakalungkot nung makapagtapos, wala namang trabaho. Tama. Tambay. Yes. Tama talaga. Malinaw ba mga kasama? Yes. Okay, tuloy natin. Ito po, inuubos nila ang oras at panahon sa mga bagay na hindi productive. Habang naghihirap ang kanilang mga magulang, sila naman ay abala sa mga gawaing walang kabuluhan. Kaya nga po, ginagawa po natin ngayon, nakikipag-agawan tayo ngayon sa impluensya sa labas. Tama? Habang yung mga anak po natin hinahatak sa labas, tayo naman, hahatakin naman natin dito sa loob. Para pag tumating na po yung panahon mga kasama, hindi na po natin kaya. Tama? Okay? Kasi darating po talaga yung ganong pagkakataon. Kung ang kabataan po natin ngayon matututo, meron pong susunod sa mga yapak ng ating pagkakataon. Yes, grabe ang aking baby. Oo, next is speaker.
Well, MC yan, MC. Sunod, speaker na yan. Yes. Susunod, motivator na yan. Yes. Okay, dahil sa malawak na kaalaman ng mga kabataan sa ating panahon, ito ang prinsipyo at paninindigan ng mga kabataan ngayon. Uy, ito mga kasama, mag-enjoy! Yan, mag-enjoy sa buhay ayon sa kanilang mga patakaran at alituntunin. Ganun po sila ka-agresibo. Naintindihan mga kasama? Yes! Ano yung kanilang prinsipyo, paninindigan? Mag-enjoy. Tama? Sa buhay. Ayon sa kanilang sariling patakaran. Walang pagpapasakop. Tama talaga. Okay? Ito mga kasama, oo, tama na mag-enjoy ka sa iyong kabataan. Ayon sa iyong sariling patakaran. So, ganun po sila ka-agresibo. Uy! Yes. Nung araw po, yung mga kabataan nung araw, alam niyo po, kami, takot na takot kami sa aming mga magulang. Tama. Tama? Pero ngayon, ang kabataan ngayon, magulang na tinatakot. Tama. Okay? Sit-sit pa lang ng magulang ay talagang karipas ka na ng takbo. Pag narinig mo na yun, tumakbo ka ng pauwi. Ngayon, tinitext na, uwi ka na. Tinawagan pa. Nakita niyo mga kasama? Naintindihan ko ba? Malinaw! Okay, eto mga kasama, makinig ka. Oo, tama na mag-enjoy ka sa iyong kabataan ayon sa sarili mong patakaran. Oo, batas! Imagine, no? Ang Pilipinas may batas. Sa bahay may batas. Yes. Pero ang kabataan ngayon may sariling batas. Tama talaga. Naintindihan ba mga kasama? Yes! Okay, ito may sariling patakaran o batas. Basta't hindi ito nakakasama sa iyo at sa ibang tao, mahalaga ang pagtutok sa positibong. Okay lang po yan, no? Kung merong ang sariling batas, okay lang po. Basta't hindi po nakaka-apekto. Tama? Yes. Naintindihan? Basta't hindi nakakasama o hindi makakasama sa iyo o sa ibang tao. Okay? Ang problema, ang kabataan ngayon may batas sa sarili nila. Tama? Kaya lang nakakasama sa kanilang sarili. Yung batas po nila nakakasama sa ibang tao. Tama. Okay po? Kaya mahalaga po ang pagtutok sa mga positibong karanasan at pagpapalago ng sarili habang iniingatan ang kapakanan ng iba. Okay, mag-enjoy ka sa buhay ayon sa utos at batas ng Diyos. Yes. Mas maganda yun. Tama. Hindi ayon sa batas ng sarili mo. Tama. Una po, isipin niyo mga kasamang kabataan, no? Kulang na kulang ka sa karanasan. Tama. Tapos gagawa ka ng sarili mong batas, ano mangyayari sa buhay mo? Wala. Tama? Tandaan natin, ang Pilipinas may batas. Ang Diyos may batas. Sa loob ng bahay may batas. Tama po ba? Okay, ngayon, kung ikaw kabataan, gagawa ka ng sarili mong batas, kulang ka sa karanasan. Tama. Mapanganib ang mga kabataan sa atin. Okay? Alam niyo naman mga kasama kung bakit mapanganib. Alam niyo naman po ngayon. Nung araw po, okay, yung masasamang tao, kung saan po yung lugar, kung saan nagpupunta yung kabataan, nandun lang yun. Tama. Iilan lang ang bilang at impluwensya na makaka-impluwensya sa kanila. Ngayon kasi,
FB pa lang isang katutak ng makikita kung bakit ang kabataan ay mga sutil. Maintindihan mga kasama? Mag-enjoy ka sa buhay ayon sa utos at batas ng Diyos. Yan ang sigurado na hindi mapapahamak ang ating mga kabataan. Okay, mga anak, ano sabi ng Panginoon? Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Diba? Kapag po susunod tayo sa utos ng Diyos, magsitalima, gagawa ka ba ng sarili mong batas? Hindi. So, hindi tayo gagawa ng sarili nating batas. Tama? Okay, ito, mga anak, no? Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Paano ka tatalima kung may sarili kang pag-iisip? Sige po, paano ka susunod kung may sarili kang desisyon? Tama. Paano ka susunod? Meron kang sariling batas. Tama? Para matuto kang sumunod, aalisin mo muna yung batas mo bilang kabataan. Naintindihan mo mga kasama? Paano ka tatalima kung may sarili kang pag-iisip? Paano ka susunod kung may sarili kang kagustuhan? Okay, ito. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaong ang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At yaong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon, mga pinuno. Na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya naman kay Kristo. Okay, ito. Naintindihan ba mga kasama? Malinaw ba mga kabataan? May natutunan ba? Yes! Grabe yung baby ko ah. Power na power ah. Ramdam na talaga to.